tila pupunti na lang ang kanyang panahon dito sa mundo. Kaya bago kami umalis doon ay inalis muna ang lahat ng mga bagay. Kaya pag-pray ninyo si Kasim, Lola Kasim. Ilan taon na siya? 79, going to 80 na siya. At siya po ay mahinang-mahina na ang kanyang katawan. At nagtitay na lang siya. Okay. Para kumunti tayo. Kung naging wala kang aresnita. Kasi Ang aresnita ng wala pa yung youth. Pagka-play nito, Wala pa konti lang. yung youth. Pero pag po tayo mabahala, kapag sabi ng mensahe, little flock. Diba? Wala ng little flock ang Panginoon. Pero kung ito kasama-samahin, yan po ay marami. Amen. Yan po ay universal. So ito pong ating talakay ay pinamagatang harvest time. Hindi natin itong harvest time sa ibang angulo naman na breaking. Ang ating panahon nito ay hindi na po sowing time. Ang ating panahon ay harvest time. Ang sowing time po ay nagpasimula yan sa Alpha at ng 7 chart ages. Okay? Pero pagdating ngayon sa Omega age, ito po ay harvest time na. Bakit sowing time o sowing seed time ang Alpha at 7 chart ages? Diba? O bakit planting seed ang Alpha? At ito ay pumasok sa 7 chart ages. Kanya hanggat hindi po mahulog yung binhi at mamulok at mamatay siya, ay hindi po siya dadami sa kanyang pagkauri. Yan po ay nasa scripture yan ng John 12:32. Ano ba tayo pa? Paki-plus nga, John 12:32. Si Jesus Christ ay tinawag din siya na binhi. Capital B, capital S, wala sa C. Kaya natin yan dyan. 12:32. Sa English ay ito pa kanyang sinasabi, if I lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Sa Tagalog naman at ako, kung ako ay mataas na mula sa langit, mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay pagpili ko sa akin din. So hindi po dadami ang mga binhi. Kung hindi mo na mahulog yung binhi at matagulan, mamatay siya sa kanyang sarili, ay doon pa lamang dadami ang mga binhi sa kanyang pagkauri. Kinapatid? So nung pumasok ngayon ang 7 chart ages, ay muling nahulog ang binhi sapagkat sa panahon ng 4 na insekto nito ay nawala ang mga turo na original na mula sa mga apostol. So meron tayong quote para dyan, yan po ay mababasa natin sa masterpiece na pamagat. Sabi po rito, the seed fell in the ground at Nicaea. So yung binhi po ay nahulog yun sa panahon ng Dark Ages. So muli nahulog yung binhi. Diba? At ibabas natin sa masterpiece. The seed fell in the ground at Nicaea. That was the original seed. And she comes through the process of this denomination, which only comes in existence once. But the bride returns back again. In the last days, I will restore. See, the masterpiece is brought up. So yung original na binhi ay nahulog sa Dark Ages sa panahon ng Nicaea, sa panahon ng Thyatira. So yun po ang naging hula at nagkaroon katuparan upang muli ang binhi ay umusubong. Pero yung kanyang pag-usbong ay hindi po ito full restoration, kundi ito po ay restoration
sa pamagitan ng mga reformador sa time na yun na ginamit ng Panginoon. So ito po ay nag-exist yan sa panahon lamang ng Dark Ages. Kita nyo? Kanya, ang mga kapatiran sa panahon ng Dark Ages ay sila po ay pinapatay bilang martyrdom. Binibigyan nila ng mga sarili sa kamatayan sapagkat sa kanilang kombinante ay makukuha lang nila ang kanilang eternal life, pati na yung changing of the soul sa package deal. Kaya sabi nga ng mensahe, they are faithful unto death. Faithful unto death. Sila po yung mga man of God. So maliwanag na ang binhi po ay nahulog sa panahon ng Dark Ages at yan po ay tutubog muli sa pamagitan po ng paglitaw ng mga reformador tulad ni Martin Luther, ni John Wesley, meron pa may ibang mga nabanggit ang propeta tulad ni John Huss, si John Calvin, si John Knox, diba? Sila po ay mga ginamit ng Panginoon para i-reforma, reformador. At sila po yung ginamit ng Panginoon para i-restore, hindi full restoration, kundi allotted word lang. Unti-unti nila itong ni-restore sa bahaging salita. Amen to ba? Kanya pagkatapos noon ay nang mawala na ngayon si Martin Luther, ang mga Lutheran naman ay nag-denominate sila. At bawat mga panahon na dumarating, tulad halimbawa sa panahon ni John Wesley, pagkakyat ni John Wesley, yung mga naiwan ay nag-denominate naman ulit. So natutulog ngayon na-create ang denominasyon. Ayaw na nila ng leadership ng Holy Ghost, kanya pumasok ngayon ang leadership ng tao. Kanya ang Holy Ghost ay umaalis sa kanila. Ngayon, kung sa pagkat sila ay nag-organize. Kaya ginagawa nila, kung anong ginawa ng mama nila, yun ang ginagawa ng mga anak. Kasi mama, ang mama nila, walang iba, kundi ang first organized church niya kung Catholic. Then sumunod muli ang mga denominasyon at sila rin muli ay nag-organize. Kaya ito po ay panahon ng seeding time or planting time, diba? Ngunit dumating naman yung harvest time. Ang harvest time na ito ay ito yung sa ating panahon. 1963, okay? Bago dumating ang harvest time, bago dumating ang alpha, merong tinatawag na ulan. Bago dumating ang alpha harvest time nila, meron ng ulan na lumalapa. Kita nyo? Pagka dumating naman ang Omega Age o Bright Age, bago ang harvest time, meron muling talagpak na ulan. Ang unang ulan, lumagpak yan sa panahon ng alpha. Diba? Then susunod, talagpak uli ang panghuling ulan kapag ito ay papasok na ngayon ang harvest time ng Omega. So merong ulan bago mag-harvest. Merong ulan bago magtanim. May ulan in natural, may ulan bago magtatanim. Bago mag-harvest, may ulan bago mag-harvest. Kaya pagdating ngayon sa aming panahon ito, sa dalawang Omega Age, combine ngayon yung outpouring ng ulan. Ano muna? Former rain and latter rain. Ito yung palit, combine nyo. Bakit kinakailangan i-boost ang ulan? Sapagkat kinakailangan bago mag-harvest ay mahinog ang mga tanim. Diba? Pagka hinog na ang tanim, sa pamagitan ng baptisan ng Holy Ghost, ng pouring out ng Holy Ghost sa ating panahon, hinog na, at doon sila i-harvest. Kita nyo? Kanya meron po tayong scripture na Matthew 17:11 na meron isang espiritu ni Elijah na i-restore all things. Ganun din, ang Acts 3:21 na meron ding restoration of all things. Kita nyo patid? Kanya pagdating ngayon, sa ating panahon ito, ay tinilipat ngayon tayo o inas tayo ngayon sa panahon ng Laodicea age. At sa tayo nila, dito tayo ngayon sa tatawag na Bright Age at tatawag na the 8th day age.